So isipin nyo kung meron kayong mga breeders, kasi iba kasi ang approach talaga sa mga patabain, kasi syempre bubombahin mo talaga yan para tumaba. Pero yung mga ganyan native lang tapos breeders pa, pwede yan pakainin lang talaga ng mga ito, napier grass. So diba kung meron kang napier grass, meron kang Madre de Agua, meron kang malunggay, meron kang kasola, tapos may darak ka lang, darak sa mais, malaki katikiran na mga kabukal. Tapos yung ano, yung biik, ako nga ang benta ko ng isang biik is 3,500. Nasa 45 to 50 days lang yun from birth. So diba? Tapos ang pagbubuntis naman ng inahin from the time na mabulugan yan. Hello mga kabokals, dito tayo sa lote ni Sir Art. Shoutout kay Sir Art from Quezon City. Sir, ayan. Kasi ipapa-spray niya na kay Kuya Greg mamaya. Haharvestin muna natin mga napier grass niya, sayang oh. Para mapakinabangan. Then mamaya mag-spray si Kuya Greg. Ayan. Puro makahiya na rin oh. Marami talagang makahiya dito sa lugar namin. Ayan. Mapakatataba. So yan. Meron tayo ditong 3 sako. Kasi na kaya sa 3 sako ito. Tingnan natin. Magi-gear up muna ako mga kabokals. Baka may ahas eh ha. Yan mga kabokals oh. Kalalaki oh. Nakakita niya ba yan oh? Oh. Lalaki mga kabokals. Swabing swabe. Ito mga ganito kukunin natin. Yan. So medyo matagal tayo dito sa pag-harvest natin ngayon kasi kukunin ko yung mga pananim. So ito natin puputulin. Oh, ito may tatanim pa natin oh, 2 putol pa 'to mga kabokals oh. Yan ang ating activity for today. Sasagad ko sa lupa yung puto. Sayang i-sprayan lang din naman, mamamatay din yun. Might as well makakuha natin yung mga pananim. Ito mga kabokals, may ganito ka lang oh. Marami lang tayong ganito. Talagang wala na tayong problema sa pakain natin kahit sa baboy. Kasi nga ito kinakain ng baboy ito mga kabokals. And then yung nga yung gagawin natin, i-chop natin, isa-silage natin. So makukonsume nila lahat. Pero kahit ibigay mo yan ng ganito, tapon mo lang sa kanila, nangat-ngatin nila yan. Ang problema, hindi nila nakakain lahat. Parang kinukuha lang nila yung katas. Unlike sa pag-chinap mo, tapos sinilage mo, kakainin nila lahat yan kasi over time, pagka na-silage yan ng mga 1 buwan, lumalambot na kasi yan eh. Kaya mas makakain nila. And then yung kambing natin, ganun din. O ito, mahaba itong makakuha natin, oh. Napananim, oh. Oh. Tayo puputol, oh. Kasi ito, hindi naman nakakain ng mga kambing natin to eh. Ito. Ano na nila yan, iiwanan na nila yan. Kaya maganda. Maganda maitabi natin. Ito mga kabokals, mataas din ang protina nito. Kung tatanungin nyo ako ano ba yung mas maganda, yung katawan ng saging o napier grass. Sa napier grass na ako kasi ang napier grass may mataas din ang protina nito. Versus sa katawan ng saging, halos puro tubig lang yan mga kabokals eh. Wala namang masyadong protina yung katawan ng saging. So pinaka the best pa rin yung kung pagpipilian mo yung dalawa, katawan ng saging o napier grass. Pero between Madre de Agua and napier grass, Madre de Agua mas mataas ang protina. Pero pare-parehas po maganda yan. So kung meron kang Madre de Agua, meron kang napier grass, meron kang malunggay, solve na yung pakain mo sa mga alaga.
Tagayin ko lang to. Kung makapag-imbak tayo. Tingin ko mga baka makalimang sako pa ako nito mga kabukas. Marami pa lang. Mamaya ako dito. Buti na lang sa hapon pa mag-i-spray si Kuya Greg. Oras pa. Yan, shoutout kay Sir Art. Pinatusok niya lang kaya nito mga kabukas kay Alfred. Tapos syempre hindi niya na napupuntahan. Lumaki ng ganito. Dami na. Yan. Pananim. So ito nga ano ko pa, tatapusin ko pa yung kaatinin pa. Pero ilang piraso na lang yon. Tapos na yon. So bukas pwede ko na i-grass cutter yung lote ni Sir Jude. Itatanim natin to. Ay! Papasok ka? Papasok kayo dito? Ah, hindi. Yan yung ano. Tawag ni Sir Herman. Yung elf nila. May gagawin yata dito. May babakuran siguro ito mga ito. Buti maganda pa naman mga kabukas, makulimlim. Ito malamang to mga kabukals kahit ma-sprayan to. Kalaunan meron pa rin mabubuhay dyan. Matibay kasi itong natural grass lalo na nakabuhay na, nakabaon yung ugat yan. Kalaunan niya meron pa rin tutubo dyan natural grass. Kung meron kang at least mga siguro 1,000 square meter na puro natural grass lang mga kabukals. Kaya nang sumuporta din sa mga alagang kambing. Basta isa silage mo para may time siya na mag-grow uli bago mo maubos yung silage mo. Kumbaga pabobelohin mo muna siya. Katulad ng ginagawa ko, nag-harvest ako ng Madre de Agua nakaraan, di ba? Pinerment ko, andyan pa rin sa drum, hindi ko pa ginagamit. Hinihintay ko pa muna yung mga hinarvestan ko na mag-sibol uli. So pagka mayroon na silang mga sibol na medyo malalaki na, that's the time na gagamitin ko na yung silage ko. Tapos harvest na naman. Para paikot-ikot lang. Pababiluhin mo lang siya. Punta ka na mamaya! Yan si Aldo. Ulitin natin yung baboy na mamaya. Tabulong ka lang mga kabukas. Pag cut and carry kasi mga kabukal, sa kambing cut and carry, yun talaga magastos. Cut and carry kasi malakas talaga kumain ng kambing. Pero pag sinilage, sa tingin ko ito sa akin lang naman. Pag sinilage mo kasi mapapabuelo mo pa yung halaman bago mo maubos yung sinilage mo. Ano? Tatlo. Mga kabukas, makikimarites muna tayo saglit. Iwan muna natin yung ginagawa natin. Ito si Andrew Tabi. Tabi. Wala ka sinyalas? Wala ka sinyalas? Wala. Kinain nila? Ito, sinira nito mga ito. Ito lang ang bota ko. Yan na lang, palit akong bota. Gusto mo? Oo. Para safety tayo mga kabukal.
Palit akong bota. Ah, nauubusan ka pa rin? Nauubusan pa rin? Ah. Yan. Yan. Ito si si Boomer mga kabukals. Sumampa na. Ano nasampahan yung sino nauna niya sa nampahan? Ito. Ah, ito. Ito, minto. Ito ngayon. Hindi, minto. Ah, minto. Ah. Dalawang beses na kahapon saka ngayon. Oh, may ano pa oh. May similya pa oh. Oo. Discharge yan. Ang dami. Oh, ang dami niya inilabas. Babakan mo na lang. Ang dami niya inilabas. Babakan mo na. Ayan mga kabukals oh. Oh. Nag-umpisa na mag-breed yung kanyang mga baboy. Tapos yung dalawang puti, next ano yun, napaamoy mo na no? Napaamoy. Next yun. Mm-hmm. Pahinga ko lang doon. Oo. Mulpot pala ito si Boomer ano? Kaya walang ano. Anak ni Kimberly pala Kaya ito. walang dulas, sir. Kasi nakatusok. Oo. Saka ano, magaang lang siya. Si Kanor kasi medyo mabigat eh. Tama lang yung ano niya. Oo. Ito. Anak ni ano to, Bash? Ano ba to? Pinakamalaking ino. Di ba siya? Okay. Anak ni Basha to. Ito nasampahan na rin to. Hindi pa. Ah, hindi pa. Oh, medyo Sino isa dyan sa puti? Wala pa siya nasampahan. wala pa. Namulaklak nito. Ang ganda na itong ano mo. Ayun, tignan mo yung likod. Mm. Ayun sinasabi mo, yung dry. Ah, oo. Pag lumaki ng konti yan, okay na. Mm. Laban na yan. Oo. 1 kilo lang pakain ko dyan, ha? Tignan mo yung katawan. 1 kilo lang. Saka konti lang tubig gusto niya. Oo. Ganda. Mas malaman yung ano eh. Maganda. Maganda, oh. Bilog. Nakuha nila talaga yung typical na native talaga na ano. Na laki. Pag nakakuha tayong barako maganda-ganda, ayun. Ayos na ayos yan. Kasi maganda sa barako, lahat sila, pati itong puti mo, magagamitan mo na. Ang tagal naman na maglandi na itong puti mo, no? Naglandi na yan. Kaya lang ngayon buwan wala pa. Ah, nalipasan na. Nalipasan na. Mhm. Sinasakto ko talagang siyam na buwan Oo. para maganda ano. Ito talagang hilig ilabas yung dila niya, no? Pagka naglandi yan, patira mo na kayo. Oh, diretso na yan. Madali. Ang ganda ng kalalabasan niya, no? Panlitsyon talaga, oh. Kasi mga kabukas yung native si Boomer ang gagamitin niya Si rito boss sa nga ano. dun sa binibila natin ng vitamins. Oo. Mas mahal daw ang native eh. Oo. Sabi. Mas mahal ang native Madaling talaga. maalagaan. Sabi. Oo. Saka hinahanap nila ngayon talaga mga upgraded. Kapal nga lang daw na yung pakain eh. Ito Mo- naman, sinubukan ko dapat na palik. Lalaki pala talaga. Oo, Kaya lalaki. naman. Kaya lang, kung gusto mo talaga siyang paanakin ng 20, puro feeds yan. Oo. Magiging hagsila yan. Oo, kasi yung katawan nila eh. Pero prone sa kamatayan yun. Mga ganun. Oo, maano. Hindi nakakagalaw yung mga yun. Oo. Yung naka, Oo, ayoko nung ganun. nakahawla. Gusto ko sila. Maganda yung ganyan din na nakakaikot-ikot sila. Ayos yan. Pagka napaanak mo yan, no? Meron tayong mga lechonero na nakaabang na. Yan ang gustong-gusto nila, mga gano'n. Mga upgraded na ganyan. Ito, hinaharap nito yung si Boomer. Kilala kasi sila eh. O kaya ano. Nandun na to. Oo. Putang lupa na to. Sino ba kapatid ni Bella ito, no? Ah, yan. Kapatid ni Bella, mga kabukals. Ayan. Ayan mga kabukals, abangan natin yung anak na ito. Ano na, breeding na siya. Napabulugan na isa. Ayan, itong inaabangan ko eh. Pag napabulugan mo to, tapos yung anak niya, yun ang ano eh. Inaabangan ko kung ano resulta eh. Kasi sa tingin ko, napakagandang panlitsyon mga kabukals eh. Nakita niyo yung mga katawan ng mga inay niya na yun. No? Ano to? Large white? Landrace. Landrace. Ito yung large white sa... Large white saka landrace. Tapos papasukan niya ng native na barako. Barkative. Berkative, oo. Hindi naman puro yung mga native ko eh. Oo. So, ang ganda niyan. Ang ganda ng panlitsyon niya mga kabukals. Abangan natin. Tara. Ano siya yung paglalandi ng itim sir, hindi mo makikita. Sa akin kasi bago pa lang siguro sila. Oo. Pero siguro pag tagal makikita ko na rin. Wala din yan dito. Ayan. Silent heater, no? Tingnan mo. Hindi siya umuungol, hindi siya nagwawala, eh, no? Hindi. Silent heater mga Pag kabukals. pinasampa mo, hindi kikikibo.
Ayos Pero na yun, na sasampahan na. At least alam ko na. Oo. Yung tatlo na lang talaga. May pato ka pa pala oh. Kasama ko na yan. Oo. Ayan mga kaboss, dyan tayo nagdadamo. Katabi niya lang si Sir Art eh. Ayan. Okay, di ba? Okay. Ayan mga kabukas, tuloy na natin. Nag-commercial lang tayo konti. Commercial. Tutuloy na natin yung ating ginagawa dito. Ayan. Madami-dami to. Madami-dami. Yan mga kabukas oh. So isipin nyo kung meron kayong mga breeders. Kasi iba kasi ang approach talaga sa mga patabain. Kasi syempre bubombahin mo talaga yan para tumaba. Pero yung mga ganyan native lang tapos breeders pa, pwede yan pakainin lang talaga ng mga ito, napier grass. So diba kung meron kang napier grass, meron kang Madre de Agua, meron kang malunggay, meron kang asola, tapos may darak ka lang, darak sa mais, malaki katipiran na mga kabukal. Tapos yung ano, yung biik, ako nga ang benta ko ng isang biik is 3,500. Nasa 45 to 50 days lang yon from birth. So, di ba? Tapos, ang pagbubuntis naman ng inahin from the time na mabulugan yan, 114 days. So, pagkawalay ng mga biik niyan, maghintay ka na ng within 21 days, maglalandi yan. So, napakabilis lang ng cycle mga kabokal. So, yun, tatandaan nyo, from biik, ang baboy dapat is nasa 9 to 10 months bago mo pa bulugan yan. So magbubuntis yan ng 114 days from the time na nabulog siya. Tapos manganganak yan, kung ibibenta mo lang din naman kagad yung biik, 45 to 50 days, maximum na yung 60 days, maibibenta mo na yan. Yun nga, ang bentahan ko dito is 3,500 isang biik. So from the time na mawalay mo yung anak ng mga baboy mo, bibilang ka ng 21 days or within 21 days, minsan mas maaga pa, maglalandi uli yung baboy mo. So importante po yung preparation. Pag walay mo ng biik, prepare mo na kagad yung inahin mo, purga, tapos kung kailangan mo turukan ng vitamins, kasi within 21 days from the time na maawat mo yan, maglalandi yan sigurado. So sasampahan na naman yan, bibilang ka na naman ng 114 days, manganganak yan. Paulit-ulit lang mga kabukas, ganun lang po yung cycle. And doon po sa nagtatanong, hanggang kailan ba pwedeng pakinabangan yung inahin na gawing breeder? Si Osang po, kung kayo po yung nakatutok sa channel ko, si Osang po, umabot po ng kulang 6 na taon yun mga kabukals. Tinamaan lang ako ng ASF kaya namatay siya. Pero yung last na panganak niya bago ako tamaan ng ASF, kung di ako nagkakamali is nasa siyam pa rin yung anak niya. So marami pa rin siyang inaanak. Sa 6 na taon na. So ang native kasi talaga matagal pong pakinabangan ng native. So yun. So matagal nyo rin po talagang magagamit yung mga alaga nyo. So napaka bilis. Saka kung meron kayong mga pananim na alternatibong pakain katulad nito, mas maganda po ang kitaan talaga sa mga alagaing native na baboy or upgraded na baboy. Ngayon kung i-grow out nyo naman, let's say hindi kayo magbebenta ng biik, ang lechon business mga kabukals napakalaki mga kabukals. Kinukulang pa sa supply minsan yung ating mga kaibigan na lechonero, kinukulang pa sa supply ng baboy. Kaya wala po talagang tapon sa negosyo po ng native pig. Pero yun nga, ang labanan po kasi dyan para ka kumita, gumamit ka ng alternatibong pakain. Kasi kung pure feeds ang gagawin mo, wala pong mangyayari, talo talaga. Sa mahal po ng mga commercial feeds ngayon, talo po. Ang meat conversion kasi ng mga native na baboy ay hindi po katulad ng mga hybrid. Kumbaga doon pa lang sa meat conversion, talo ka na, and then sasabayan pa ng mataas na presyo ng commercial feeds, talagang talo. Kaya kailangan natin ng mga
alternatibong pakain katulad nito, napier grass, malunggay, Madre de Agua, kangkong at iba pa. Marami mga kabukas, marami po tayo may tatanim. Kaya ito, sinisikap ko talagang paramihin itong mga pananim natin na Madre de Agua at saka napier grass. Kaya mga kabukals, so ang negosyong pagpapaboy talagang hindi lang ano yan, magpapawis ka talaga mga kabukals, magpapagod talaga, pero napakagad ang hanap buhay. Ito, swerte tayo dito sa mga nakukuha natin mga kabukos. Makakalibre tayo ng ano, kakain ng ating mga alaga. Taba oh. Taba. Ito, gustong gusto ito ng baboy, ginangat-ngat nila yan. Malambot kasi. Mukhang mapapalaban ako. Ang dami pala nito. Nakakaisang sako na tayo. Ito pangalawa na to. Ang laki mga kabukas. Tataba. Tuloy ko na muna lahat bago ko tabasan ng pantanim. Taba oh. Parang tubo na. Tansya ko to limang sako mga kabukas. Mga kabukos, mainit na. Kaya meron nakakain na tayo, nagtanghalian na ako. Mainit na. Bumabanda ba? Bumabanda. Bumabanda ya. Mga kabukos, ilalabas ko na muna lahat. Nandiyan na si Kuya Greg. Ay, nakakaya naman ako. Ako yung hinihintay niya. So labas muna natin lahat para makapag-spray na siya. Then doon ko na ilalayo ko na lang. Doon tayo maghihiwalay na lang.
kapit sa damo. Oo. Ito bumili natin. Dami na yan ah. Oo, dami. Tanim pa kayo ah. Itatanim ko ito sa kabila eh. Oo nga. Ito. Lalabas ko muna. Naputol ko naman na lahat. Yung isang ilid, di ko na kukunin niya. Sikip eh. Dami pala, kaya napaka-umaga rito. Marami na... Ha? Na ano niya, napaanak niya agad eh. Oo. Labas hindi alang kumukuha eh. Tataba nga eh. Yan mga kabokals, sinakot ko muna lahat dito. Yung mga pananim natin, pinasok ko na doon. Ayan yung dito ko nagagawin to. Ito yung mga nahiwalay na natin kanina. Ito na mga kabokals, nag-i-spray na si Kuya Greg. Oh. Panorin natin kung paano mag-spray. Ito po yung pamatay damo. Na ano, mainit daw to, mainit. Kaya mamatay ang damo. Ayan o. Ito. Frontier. Ayan. Si Kuya Greg nag-spray na. Hindi ko na hina-harvest yun dun. Marami na rin naman. Kunin mo na natin si cameraman. Ayan o. Mga na-harvest na natin o. So mga ano yan, ilang araw lang yan, maninilaw na hanggang sa matuyo. Hanggang sa ano yan mga kabukas, ilalim. Pati ugat yan, patay na kaya? Eh ito, hindi ko lang masabi ito kasi gamot ko ni Sir G eh. Ah, hindi yan yung gamot mo? Si Sir Art eh. Ah, si Sir Art pala bumili nito. Isang boteng gamot eh. Iba pala yung ginagamit niya mga kabukals. Yung ginagamit ko eh. Iba yung... Kaya lang kung ilang araw itong tatalag eh. Sabi niya, local daw ito eh. Sabi eh. Oo. Iba yung ginagamit niya pang ano talaga. Kung sakaling tatalab ko, Oo. kanya namang gamot ko eh. Yan. Kasi may ginagamit si Kuya Greg yung ano, talagang brand niya na ginagamit nila sa bukid talaga. Ito binili pala ni Sir Art. Siya lang ang pinag-spray. Yan. Kaya mga kabukals, delikado yan sa kambing pag nakakain ng kambing yan. Kaya So pag ganyan bagong spray, hindi pwede kailangan makain ng kambing. oo. Pero pagka natuyo na, pwede na. Wala na yun. Ah, pag natuyo na pala, pwede na. Mga ilang araw yon Na na pwedeng, na pwedeng kainin ng kambing mula pagka-spray. ano, mga 3 araw. Mga 3 araw, safe na yon pag nakain. Ayun pala, 3 araw, safe na pala makain ng kambing mga kabukals. Yan. Laguna oh. So yan. Tutuloy na natin yung mga kabukals, yung ating ginagawa. Kuya, din na ako. Thank you. At yung mga kambing, hindi pa kumakain kasi minadali ko nga ito. Ano, aabutin nga ako ni Kuya Greg. Eh nakakaya naman paghintayin mo pa siya. Kaya inilabas ko na muna lahat. Total na tabas ko naman na lahat. Sinakay muna natin lahat sa motor. So ngayon, hihiwalay natin yung mga pananim sa mga ipapakain natin sa ating mga alaga. Yan, dito na lang tayo gagawa. Ayan mga kabukals, at least malilim. Ow. Ang dami mga kabukals, na ano rin ako. Hindi ko rin inaasahan ganun pala karami. Titignan mo parang konti lang. Pero dami pa. At least malayo tayo kay Kuya Greg. Kahit kumangin, hindi tayo butin dito. So ayan na mga kabukals, naka-anim nga tayo. Ito 3, babalikan ko yan mamaya.
Ayan. Tatlo yung nakasakay. Tapos, ito yung ating mga pananim. Ito yung ating mga pananim. So, bukas ko na asikasuhin to. Mag-grass cutter muna ako. Tapos, tutusukan natin lahat yung mga kabokals. Pupunuin na natin. Lilinisin muna natin. So, yan. Sasara ko muna. Baka pasukin ng kambing. Yan. Bukas na ulit tayo dito. Ayan mga kabokals. Pinakaya muna natin sa mga kambing natin. Sariwang sariwa. At napakatataba. Yan. Yan si Dagul syempre. Ito na mga kabokals. Nahahakot na natin lahat yung ating mga pinanguha. Yan. Dami oh. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kasi yung isa nga pinakain na natin sa ating mga kambing. Ngayon, ito, sasample lang ako kayo mga kabokals. Wala na kasi tayong oras mag-chop. And ang priority ko kasi bukas is maitanim yung mga cuttings na nakuha natin kanina. Maitanim na kailangan bukas yun kasi baka matuyo. So hindi pa ako makapag-chop, hindi pa tayo makagagawa ng silage napier o yung fermented napier natin. Pero yung mga nandoon sa loob ng lote ni Sir Jun, yun ang isa silage natin. So ito, ipapakain ko lang muna ng ganyan sa ating mga kambing at sa ating mga baboy. So ito mga kabokals, pakita ko. Kung tignan natin pala kung kakainin nila ng buo itong ating napanguhang napier grass. Yan mga kabokals. Ang kakainin nila kaya lang, yun nga, hindi nila talaga ubusin. Parang kakatasin lang nila yan. Kakatasin lang nila yan mga kabokals. Yan, oh. Yan, so, yung mga dahon, yan, kinakain nila. Pero yung mismong tangkay, ano yan, kakatasin lang nila yun. Hindi talaga nila nakakain ng gusto yung mga tangkay. Kaya mas maganda talaga, i-chop tapos i-peppermint, saka ipapakain sa kanila para talagang makukonsume nila lahat. Pero yun nga, wala pa tayong oras kasi. Wala pa tayong oras mag-ferment. Ayan o. Yan, so ito nga po yung napanguha natin, mga kabokals. 1, 2, 3, 4, apat sa sako, meron pang kalahati sa labas. And then yung isa nga po yung naibigay na natin sa kambing natin. So, naka-6 na sako tayo doon sa kinuha natin kayo. Nasa gilid pa lang yun mga kabokals, ha? Sa gilid pa lang ng bakod ni Sir Art yun. Eh what more doon sa tinataniman natin ngayon na 200 square meter ni Sir June. Talagang pag napuno natin yun, napakarami. Ito, gilid pa lang, nakakuha na kagad tayo ng 6 na sako. So, napakalaking bagay mga kabokals. Napier grass. Ayan, so hanggang dito na lang mga kabokals. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Sa lahat ng mga solid kabokals and mga silent viewers, maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po, Sir Boy at Sir, thank you so much. So muli, ito yung kabokals farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayo mangarap, magsikap at kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!